Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. Hey! Praise Wow! God. You know? Welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Tayo po ngayon ay nasa second Sunday of Advent at ginugunita po natin ang Catholic Handicap Day and National AIDS Sunday. Amen. So ngayon, magsimula na tayo. So ang ating unang pagbasa ay babasahin ng ating kapatid na si Brother Mark. Bo? Yes. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga lumha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang pungkod na ipapalo sa malulupit. Sa hatol niya ay kamatayan sa mahasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninahan ang asong ubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang huya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang pasli. Ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabing ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulo. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Magiging maningning ang kanyang lupit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, Brother Mark, medyo mahaba nga yung unang pagbasa Mm-hmm. no? So, kay Propeta Isaiah. So ano yung interpretation mo bro dito sa sinabi ni Propeta Isaiah? Okay, so yung mensahe ng ating unang pagbasa ay tungkol sa pagdating ng Mesiyas, no? Kasi dahil nga ayun, panahon ng Adbyento, no? So meron tayong hinihintay. May pinaghahandaan tayong pagdating. At itong pagbasa na to, sa unang pagbasa ay yung una o isa sa mga parte ng pagdating ng ating Panginoon. Kung saan inhalintulad yung kanyang pag-usbong o yung kanyang pagkakabuhay sa isang supling mula sa isang tuod. So, ano ba yung tuod? 'Di ba? Isang bagay na walang buhay, no? Na sinasabi dito, meron daw uusbong, no? May susupling, no? Kasi kung iisipin natin, no, ang ating Panginoong Jesus, no, kasi siyempre yung mundo na kanyang pinuntahan para mabuhay, no, kung saan siya isinilang, no, talagang mundo na makasalanan, no, mundo na tigang, na patay, no, kasi yun nga, pinapakita sa atin ng pagbasa ng ito na kahit isang bagay na patay, isang mundong makasalanan, ay may isang Panginoon na darating para mamuhay, no? Para mailigtas tayong lahat. Yes. No? So, yun yung purpose ng
pagkakabuhay ng ating Panginoon, yung maligtas tayong lahat. Mm. At ipakita na laging may pag-asa na sa kabila ng kahirapan, ng kasalanan, Mm. ng kabunduhan, still yung pagmamahal ng Panginoon, yung hindi magbabago, yung hindi mawawala, na patuloy na laging naandyan kahit ano pang nangyayari sa ating paligid, no? At yung kanyang pagdating, yun yung pagdating din ng kapayapaan. Kapayapaan, katarungan, Mm. pagiging pantay-pantay, magiging pagkaroon ng hustisya, no? Kasi sinasabi dito na na hindi papabayaan ng Panginoon ang mga dukha, ipaglalaban niya yung mga kawawa, no? At yung mga sinabi pa dito na yung mga hayop, no? Nasabi dito na yun yung mga batang pasusuhin, no? Oo. Na kahit itabi mo dun sa may lungga ng ahas. So maraming binanggit dito yung mga asong gubat, mga leopardo, no? Mga baka at aso na magiging magkasama, yung kanilang mga anak matutulog ng magkakatabi. Kasi kung iisipin natin, ito yung mga hindi talaga magkakasundo, no? Kasi yung bata, kaya niyang kagatin yung ahas, no? Oo. Pero dahil nga merong Panginoon na pagmumula ng kapayapaan, ay mangyayari yung kapayapaan na yun sa bawat isa, sa bawat nilalang, no? Kasi nga, kung isipin natin, basta nandiyan ang Panginoon, kahit sino pang magkaaway, kahit gano'n pa katindi ang kanilang pag-aaway, kung isasama natin ang ating Panginoon, kung siya'y nasa gitna ng pag-aaway na yun, talagang malulutas. Amen. No? Kasi wala naman talagang ibang makakapagbati dyan. No? Kung hindi natin isasama yung Panginoon. No? Siyempre, pag sinama na yung Panginoon sa usapan, siyempre pag-usapan yung kapayapaan, pagmamahalan, pagpapatawad, no? Paglilingkod sa bawat isa, humility, no? Kaya talagang mangyayari yung kapatawaran at pagkakaintindihan. No? So, yung binasa natin ngayon ay reminder sa atin na ang Panginoon ay talagang siya yung Diyos ng kapayapaan. Amen. Na pag dumating siya, magiging mapayapa ang lahat, magiging Amen. maayos ang lahat. Amen. Amen. Nice. Thank you, bro. Praise God. Okay, so yun. Napag-aralan na natin o nakita na natin yung mensahe ng ating first reading. So ngayon naman dumako tayo sa ating ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Pernes. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loob binawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga pangako sa mga patriarka at ang mga himpil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga himpil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so maraming salamat Brother Fernand para sa pagbabasa ng ating ikalawang pagbasa. So, tingin mo bro, ano ba yung mensahe ng ating ikalawang pagbasa? Okay, so habang binabasa natin itong ikalawang pagbasa, ang panawagan sa atin ni Apostol San Pablo ay pagkakaisa. Saan tayo magkakaisa? Siyempre, ang tao may common goal yan para magkaisa sila. Magkakaisa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi yung mga nakasulat sa Bible, yung lalong-lalo na yung sa lumang tipan, bago pa
dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Lahat yun ay patungkol sa Kanya, in preparation sa Kanya. So, doon humuhugot tayo ng pag-asa dahil sa mga aral na napupulot natin. Excuse me. Sa mga kwento sa lumang tipan. Ngayon, kung lahat tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, lahat tayo makakatagpo ng pag-asa. Amen. Lahat tayo, bibigyan ng Panginoon ng direksyon, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. Alam niyo mga kapatid, napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos at talagang punong-puno siya ng pag-asa. Kasi kahit po yung nagdi-deliver no, ay magkamali, kahit po ang nagbibigay, ang bumabasa ng Bible no, ay hindi magaling, no? Nakakapulot pa rin ng pag-asa yung nakakapakinig. Amen. Dahil yung mismong salita ng Diyos, without even an interpretation, kahit hindi mo siya i-interpret, basahin mo lang talaga siya, makakuha ka ng pag-asa. Yes. Dahil ang salita ng Diyos ay punong-puno nga ng pag-asa. Amen. Ngayon, pag lahat na puno ng pag-asa dahil sa salita ng Diyos, syempre magkakaisa tayo. Eh, sino ba yung salita ng Diyos? Si Jesus Christ. No? So, magkakaisa tayo dahil yun ay panawagan ng ating Panginoon. Magkaisa tayo na papurihan siya. Tanggapin natin, no? Tatanggapin natin kahit sino pa, no? Dahil ito yung katuparan ng pangako ng ating Panginoong Diyos sa mga patriarka, kay Abraham, kay Jacob, tsaka kay Isaac. Ngayon, yun namang mga hintil, no? Yun naman yung katuparan ng pangako rin ng Panginoon na kahabagan niya yung mga tao kahit hindi siya pinaniniwalaan. Di ba yung mga hintil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Pero nag-uumapaw yung pagmamahal ng ating Panginoon na kahit sila binibigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na maligtas. So, sabihin, lahat tinatawag, no? Lahat binibigyan ng pag-asa. Kaya dapat tayo nagkakaisa. Amen. Yes, bro. Amen. Nagkakaisa. Okay. Ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin ang ating mabuting balita na babasahin ng ating kapatid na si Gerald. Yes po. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at kulot puyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanyang maraming Pariseyo at mga Saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo ang inyong buhay na kayo'y talagang nagsisisi, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin,
ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang kamalig, ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, ngayon, napakinggan na natin yung ating mabuting balita. Brother J, Yes bro. ano naman yung naging reflection mo dito sa ating gospel? Yes bro, dahil nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento, nung isang linggo na pag-usapan din natin bro, no, yung unang linggo ng Adbyento, no. So nung isang linggo na pag-usapan natin bro, yung paghahanda ng daan. Kasi may may sasalubungin tayo, no, may darating kasi. Amen. So kailangan daw natin paghandaan yung mga daraanan ng ating Panginoong Jesus. So ngayon dito, isang paghahanda naman ang tinutukoy ni sa sinabi dito sa gospel din natin. So dito sinasabi ni San Juan Bautista na kailangan din nating maghanda para sa sarili din natin. Amen. No? Kasi kung ikaw ba ay sasalubong sa isang, for example, may darating na hari. So kung sasalubungin mo ba ng hari, kailangan mo bang mag-ayos ng magandang magarang pananamit, itsura, dapat naka-gel, no? So syempre dapat maayos ka. Dapat maayos at malinis ka humarap doon sa may hari. Darating si Jesus na ating hari. So kailangan ba talagang mag-ayos tayo? Well, syempre oo, mag-ayos tayo. Pero yung pinupunto dito ni San Juan Bautista is kailangan natin salubungin si Jesus na tayo ay dapat malinis ang ating puso. No? Alam niyo sa ating simbahang Katoliko, 2 beses kinakampanya ng simbahan yung pagkukumpisal. Di ba yung una tuwing Kwaresma? Yung Kwaresma, di ba pag darating na yung mahal na araw, kailangan nating mag-confess, mag-repent, magsisi, no? So yung pangalawa is itong panahon ng Adbyento. So itong pagkukumpisal natin, bakit tayo magkukumpisal? So syempre, darating na yung mag-redeem or yung magsisave sa atin sa lahat ng mga kasalanan. So imaginein mo yung magliligtas sa iyo, Brother Fernan, Brother Mark, magliligtas sa iyo sa kapahamakan, sa kamatayan, hindi ka ba maghahanda kasi isi-save niya tayo? So, ang sinasabi din dito ni San Juan Bautista na kailangan nating pagsisihan lahat ng mga nagawa nating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali sa isip, salita at sa gawa. Amen. So yun dapat ang ma-repent natin. Yes. No? Kaya sabi nga ni San Juan Bautista sa binasa ko kanina mga kapatid, kung si San Juan Bautista ay magbabautismo sa tubig, babautismuhan niya yung mga taong lumalapit sa kanya, no? Pag dumating si Jesus sa buhay natin, babautismuhan din tayo ni Jesus sa Espiritu Santo. Amen. Nabanggit dito, babautismuhan tayo pag dumating na yung hinihintay natin na si Jesus sa Espiritu Santo. At yung apoy na susunugin ni Jesus, which is yun yung mga kasalanan na ire-repent natin o yung pagsisisihan natin. Ang ating Panginoon si Jesus ay hindi naman talaga tumitingin yan sa kasalanan. Tumitingin yan sa tao kung gaano kalinis yung budhi, yung kalooban natin. Kung gaano kalinis yung intention mo sa tao. Amen. Kung gaano mo din kamahal yung Panginoon din natin. Doon siya, sa kasalanan, hindi tumitingin dyan ng Diyos Tinitignan niya yung taong may mabuting puso. Amen. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, ikalawang linggo ng Adbyento, let us repent. Magsisi tayo. Alam ko, lahat naman tayo nakakagawa ng mali sa kapwa. Nakakapagsalita tayo. Minsan, pati yung partner natin sa buhay, yung asawa din natin, minsan, di maiwasan, nagagalit tayo, naiirita tayo, Amen. nagagalit tayo, no? So, tayo sa ating Panginoon, na Panginoon, pasensya po kung nakakagawa po ako ng pagkakamali sa aking kapwa. No? Kaya, pinupush ko mga kapatid, mga tinapay, na tayo ay magkumpisal bago dumating ang Pasko. Imagine mo, nasa unang linggo na tayo ng Disyembre. So ilang linggo na lang, no? Sabihin natin 2 o 3 linggo, darating na yung Kristong Hari din natin, papanganak na, no? Kaya mga kapatid, ang Panginoong Diyos, pag dumating siya, salubungin din natin na may malinis tayong puso. Amen. May malinis tayong pag-iisip, may malinis tayong budhi,
at malinis na Espiritu Santo. No? Kung tayo ay nabinyagan sa tubig, tayo ay bibinyagan sa Espiritu Santo na dala ng ating Panginoon. Natatanggapin din natin upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ito. Praise God. Okay. Ngayon, napakinggan na natin mga kapatid yung ating mga basahin sa gabing ito. Brother J, Yes, bro. ano naman yung nakita mong connection ng mga binasa natin? Yes, bro, no? So, ang ganda ng mga readings natin ngayon kasi nga sa ikalawang linggo ng Adbyento, sa second week ng ating paghahanda. Doon sa unang pagbasa kay Propeta Isaiah, so ang kitang-kita yung nabasa ni Brother Mark na sinasabi ni Propeta Isaiah, yung kapayapaan. May nabigay na example dito sa Isaiah, no, na yung isang leopardo sasamahan daw ng isang leon na mangangain. Ang isang sanggol ay kasama ng ahas sa isang lungga. No? So, kitang-kita yung isang halimbawa na yun na may kapayapaan. At dito, merong hustisya dito na ang Panginoon ay pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao, bagay, kung saan man. No, kasi ang isang halimbawa na binigay ni Propeta Isaiah is talaga yan yung yung talaga nagkakatalo. 'Di ba? Imagine mo bro, yung magkasamang kumakain na leon at saka yung toro o baka, no. So imagine mo pag magsama yun, talagang papatayan yan, magkakainan yan, no. Pero daw silang magkasamang kakain ng damo. Kaya kitang-kita dito na ang Panginoon ay merong hustisya na pantay-pantay ang tingin niya sa ating lahat. Amen. At merong kapayapaan sa ginagawa ng ating Panginoong Diyos na dapat ipakita din natin sa ibang tao na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa gulo, sa away. So dapat pantay-pantay ang tingin. At sa ikalawang pagbasa, dito tayo na nire-remind na mula sa unang kasulatan ay nangyari na nung dumating si Jesucristo sa panahon ni Jesucristo. Kaya sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Roma na itong kasulatan na to ay hindi siya mababago. Ito yung naituro mula pa sa sinauna hanggang sa panahon natin ngayon na si Jesus siya ang Prince of Peace. Amen. Na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at nagbibigay pag-asa kung talagang may pinagdadaanan tayong problema. No, iba't iba tayong klase ng problema sa bahay, lalo na sa pinansyal. Lahat naman ay may problema pinansyal. Amen. Sa relasyon, no, sa kapitbahay, no. So, ang Diyos siya ang magbibigay ng kapayapaan. Kasi syempre kapwa tao yung natin nakakaalitan no. Kaya si Jesus, ang sinasabi niya, parehas kayong nasa level ng tao, dapat pantay din ang turing nyo. So walang away, walang alitan. Kasi simulat noon pa hanggang ngayon, ang hustisya ay binibigay ng ating Panginoon. At dito sa mabuting balita ay ang linaw na sinasabi ni San Juan Bautista na pagsisihan natin lahat ng mga kasalanan natin. No? Kung nakakabanggit tayo, nakapagsalita tayo sa mga mahal natin sa buhay na masasakit, pagsisihan natin. Lumapit tayo sa Kanya, mag-repent tayo. No, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga natin ng kapayapaan. Kailangan natin pagsisihan kung ano man yung ginawa ng mga kapatid natin dito sa mundong ito nitong buong taon. Amen. Mula January hanggang ngayong December na ngayon, i-reflect natin kung ano yung mga kasalanan na i-confess natin sa ating Panginoon. Amen. No. So darating na yung ating Panginoon, isisilang na siya sa ilang linggo na lang, ilang araw na lang. Kaya salubungin natin ang ating Panginoon na malinis ang ating puso, ang ating isipan at ang ating buong sarili. Kasi haharap tayo, isisilang ang tagapagligtas ng ating mundo sa kasalanan. Dapat humarap tayo sa Kanya ng malinis, no, ng may puso at may kapayapaan at pag-asa sa ating sarili. 'Yun mga kapatid. Amen. 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 So yun mga brothers, nahimay-himay na natin yung mga
first, second reading at saka gospel. So, dako na tayo sa aplikasyon natin sa buhay din natin. Brother Mark, so paano mo siya mabibigyan, bro, ng application? Okay, so yun, kitang-kita naman sa mga binasa natin yung kapayapaan. Ang ating Panginoon ay kapayapaan. Sa Kanya nagmumula ang kapayapaan. Sino yung magkakaaway, magkakabati dahil sa Kanya. Kung sino yung may mga sama ng loob, mapapalitan niyo ng pagmamahal dahil sa ating Panginoon. So, dahil siya ay pinagmumulan ng kapayapaan, tayo bilang mga tao, sana pagmulan din tayo ng kapayapaan. Amen. No? Tayo yung pag dumating tayo, pagkasama tayo ng mga kapatid natin, wala tayong naidudulot na sama ng loob. No? Na tayo po yung pagmumulan ng gulo. So, iwasan po natin na tayo yung maging sanhi ng gulo. Bagkus tayo maging sanhi ng kapayapaan na pag may nakita tayong nag-aaway, hindi magkakasundo. Maging maging instrumento tayo para magkabati o magkasundo yung ating mga kapatid at kung sino man yung ating mga kasama. No? Gaya ng ating Panginoon, no? Kasi nakikita naman natin ang ating Panginoon kung saan nandoon siya. Masaya, no? May kapayapaan, nagkakasundo, no? Nagkakaroon ng mga miracles, no? Tayo bilang mga anak ng Diyos, matuto rin tayo na maging pinagmumulan ng kapayapaan. Siyempre, yung mga sinasabi natin, no? Siyempre, kailangan hindi nakakasira ng ibang tao, no? Kasi tayo bilang tao, napaka-prone natin sa ganyan. Lalo na kung masama yung loob natin, no? May mga pinagdadaanan, no? So, importante na sa mga panahong yun, kailangan malampasan natin yung challenge na yun na maiwasan nating makapagsabi o makapagsalita ng masama tungkol sa ating mga kapatid. Amen. No? Yun, sikapin nating, yun, gayahin yung ating Panginoon na pagkasama siya, wala siyang ibang kinukwento kundi ang paano ba makakatulong, paano ba makakapagpagamot, makakapagpagaling ng ating mga kapatid, paano ba makakapagbigay ng pag-asa, no? Yun, makapagbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kapatid na nanghihina, sa ating mga grupo na nanghihina pag nagkakaroon ng pagkatalo, ng challenge, no, ng kalungkutan. Paano ba tayo gagawa ng paraan para ma-encourage muli yung ating mga kapatid mula sa problema, no? So lagi natin yung ginagawa halimbawa may worship, no? Lagi tayo nagsisimula sa exhortation, no? Na nakakapag-encourage sa ating mga kapatid, sa ating mga sarili para patuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Kasi lagi nating ginagawa na lagi nating kinukwento kung paano ba naging mabuti. Kung paano ba naging mabuti yung ating Panginoon sa buhay natin. At para ma-remind din ang ibang mga kapatid natin, ibang mga tao na ang ating Panginoon, ganun din sila kamahal ng ating Panginoon. Hindi lang tayo, kundi tayong lahat, no? At syempre, yun yung, we have to be fair. Kasi ang Panginoon natin is a God of justice, no? Talagang, kailangan nating ipaglaban yung mga naaapi, yung mga boss, mga taong di makapag-express ng sarili nila. Kailangan natin maging bosses, no? Kailangan natin silang tulungan, kailangan nating pag-aralan kung paano ba natin ipaglalaban yung mga naapi. Lalo na sa panahon ngayon, no? Kita-kita yung mga di pagkakapantay-pantay ng mahirap at ng mayaman, no? Ang mga mayayaman nga, lalong yumayaman, no? Mga hirap, lalong humihirap. Bakit nangyayari yun, no? So, we have to voice out. We have to be strong, we have to be brave, no? Na ipaglaban yung mga karapatan yan. Amen. At, yun, tunay na laging unahin ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng kapayapaan. Amen. Sakto yung sinabi mo, bro, no? Talagang kapayapaan kasi kung minsan ang tao, di ba, hindi nila napapansin.
kapag naghahatid sila ng balita. Kala nila nakakatulong sila. Pala pinagmumulan ng away yung sinasabi nila. Amen, amen. Well, Nice. Thank you, bro. Okay, so, yun, no? Kapayapaan ng ating Panginoon. So, ikaw naman, Brother Fernan, paano mo ba ito ma-apply sa ating buhay? okay. So sa akin naman, ang magiging application ko nito ay pagkakaisa. Mm-mm. Yun. Siyempre, pag may kapayapaan, automatic, may pagkakaisa yan. Unity. Simple lang naman, yung pagkakaisa natin na hinihingi ng ating Panginoon. Dapat, makikiisa ka sa lahat. Amen. Huwag kang magtatangi. Hindi yung kung sino lang yung gusto mo. Mm-mm. Yun lang yung papakitaan mo ng mabuti. Yun lang yung ilalapit mo sa Panginoon. No? Dapat lahat. Mm-mm. Kasi nga, ang gusto ni Lord, sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Yes. Magkasundo. Mga kapatid, yung pong pagdamay natin sa ating kapwa, pagpili natin sa ating kapwa, pinaparangalan na natin ang ating Panginoon kapag ginagawa natin yan. Amen. So, kumbaga, simpleng-simple lang naman po, no? Huwag kayong magtatangi, itatangi ka ng ating Panginoon. Amen. Huwag kang mamimili, pipiliin ka ng ating Panginoon. Yes. Amen. Ganun lang po yun. Napaka-simpleng tandaan. Never tayo titingin sa itsura panlabas. Dahil lahat tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ng ating Panginoon. Kahit yung kapatid natin, nakakaso kayong ugali. Yung kapatid natin, napakabuti ng ugali. Mm-mm. Parehas lang sila. Na kapatid natin, pare-parehas ang ginawa ng Diyos. Nagkataon lang, iba't iba yung nating kinalakihan. Mm-mm. Hindi natin pwedeng sisihin yung kapatid natin kung bakit siya nagkaganon. Amen. Kailangan bigyan natin siya ng pagkakataon para magbago, makilala ang ating Panginoon. Ngayon, kung pipiliin niya pa rin yung dati niyang buhay sa kabila ng pagpapakilala mo sa kanya sa ating Panginoon, Mm-mm. wala ka nang magagawa. Pero, obligasyon po natin, tayo po ay hinihimok ng ating Panginoon na huwag natin pababayaan yung mga kapatid natin. Mm-mm. Malaki yung pananagutan natin. Mm-mm. Lalo na tayo na nakakilala sa ating Panginoon. Hindi natin sila pwedeng talikuran. Huwag natin silang iitsapwera. Mm-mm. Kasi si Lord, kahit na makasalanan tayo, kahit na tayo ay puro pagkakamali, hindi niya tayo kinakalimutan. Kanino mo ba pwedeng suklian yung pagmamahal ng Panginoon? Hindi mo naman yun kayang ibalik sa Kanya nang papunta sa Kanya dahil hindi niya naman kailangan ng mga gagawin mo. Ang may kailangan, kapwa mo. Yes. So, palaging pag gusto mong magbalik sa Panginoon, sa kapwa mo ang punta nun. Amen. Amen. So, kung hindi ka makikipagkaisa sa kanila, kung namimili ka, nagtataksil ka kay Lord. No? Hindi ka nagiging matapat. Yes. Yung pagmamahal na itinuro niya sa iyo, binabaliwala mo. Yung kapayapaan na iniwan niya, iniisang tabi mo. No? So, muli mga kapatid, huwag nating pipiliin kung sino yung mamahalin natin. Lahat dapat. At Amen. lahat tayo nagkakaisa sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin yung application ni Brother J. Oo. Nabanggit ko kanina na ang ating simbahan ay 2 beses sila nangangampanya ng pangungumpisal. Di ba nga, pagka Kwaresma, may dinadao silang kumpisalang bayan. At yung ikalawa, itong panahon ng Adbyento kasi nga, sasalubungin natin ang ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya, ngayon, mga kapatid, isa sa mga magandang application bago dumating ang Kapaskuhan, ilang linggo, ilang araw na lang mga kapatid, humarap tayo sa ating Panginoon na malinis tayo. Hindi yung sa literal na kasuotan, hindi sa literal na maputi ang muka, hindi sa nakapustura, kundi malinis yung ating puso. Amen. Kasi darating ang ating Panginoon na malinis din. Amen. Kaya sa isang sa isang commercial nga bro, sa isang sabon yung sabi,
Gulat ka, no? Diba, dapat ganon din kalinis, ganon din kaputi yung ating kalooban pag humarap tayo sa ating Panginoon. Ang ating simbahan naman bukas po yan sa pagdating sa sakramento ng kumpisal. Dapat ang kumpisal po natin, ang pangungumpisal po natin, ay hindi po siya pag ano lang, yung halimbawa, pag may panawagan lang sa isang halimbawa sa isang community, oy, mag-confess tayo, sabay-sabay tayo magkumpisal. Hindi po dahil sa ganun lang yung grupo. Ang pagkukumpisal, every time pag nakakagawa tayo ng pagkakamali. Amen. Once you commit a sin, confess tayo. Oo. Yes. Ang daming mga parokya dyan ng simbahan din natin, malapit lang, miski mga maliliit na chapel, or may mga kaibigan na pare, lapit tayo sa ating mga parokya, sa mga pari na makumpisal tayo. Amen. Oo. Alam nyo ba mga brothers, yung kanina binasa kong gospel, alam nyo ba si San Juan Bautista ay nag-advise siya dito. Di ba may lumapit daw sa kanya na nagpabautismo siya sa tubig, no? May pumunta daw sa kanya, tapos ang sabi nga di ba ni San Juan Bautista, parang sino kayo? Mga ulupong kayo, mga ganyan. Ano? So, tayo, tatanungin din tayo ng ating Panginoon na sino ba tayo? Na sino ka ba para tanggapin kita sa kaharian ko? No? Ang tanging gusto lang ng ating Panginoon is i-repent natin, pagsisihan natin, sabihin natin sa Kanya yung lahat ng pagkakamali, pagkukulang natin o nagagawang pagkakamali natin sa buhay din natin. Amen. So, tayo naman normal makakommit ng kasalanan, no? Pero dapat maging normal din sa puso natin, sa buhay natin na pagsisihan, lumapit sa Diyos, pagsisihan, i-confess lahat ng mga kasalanan natin. Amen. Yun lang sa akin mga brothers. Ayun, maraming salamat mga Yes, kapatid. amen, Bro, yes. thank you Amen, mga bro. bro. Thank you. Yan. Thank you po muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun matulungan niyo kami na maikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yes. Mga kapatid, yung pong maliit na effort niyo, napakalaking bagay po sa atin. Yes. So, meron po diyang comment section. Sa baba po niyan, pwede po kayong mag-leave ng message nyo kung ano yung mga mensahe na gusto nyo iparating, message sa inyo ni Lord, or kung ano yung gusto nyo i-shout out. So nga pala mga kapatid, gusto ko lang batiin mga brothers na happy birthday kay Father Jerome. Ay, happy birthday, Jerome, Father! happy birthday po. Okay, so, yun. Ang dami na natin natutunan, no? Yes. Siyempre, ang ating Panginoon ay ang pinagmumula ng kapayapaan, no? Pag-asa, pagkakaisa, no? At yung pagpapatawad, no? Yung kailangan nating mangumpisan, no? Napakadaming reminder sa atin ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, no? At syempre, next week, samahan niyo ulit kami at Amen. marami ulit tayong matututunan. Yes. Marami tayong marirealize mula sa ating mga pagbasa. So, muli mga kapatid, lagi po natin tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Thank you! Bye! Bye!